Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. In the first reading, we have heard how God revealed Himself as a righteous King. Ipinakilala ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang sarili bilang hari. Dahil yung mga naunang hari sa bayan ng Israel ay walang pagpapahalaga, hindi nagmamalasakit at hindi kinakikitaan ng pagmamahal. Kaya ang Diyos ipinakilala niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamakapangyarihan, ngunit punong-puno ng pagmamahal at nag-aalab sa pag-ibig at pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Sa ikalawang pagbasa, narinig po natin ang paalala ni San Pablo at pagpapahayag niya sa mga taga-Korinto na ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Na ang bawat isa sa atin mahalaga sa Kanya, kaya kung mamatay man nang may kaugnayan sa kasalanan ni Adan, muling mabubuhay at magkakaroon ng buhay dahil sa kaugnayan natin kay Jesus na muling nabuhay, ang hari ng sanlibutan. Sa Ebanghelyo, ganun din ang tema. Mahalaga tayo sa Diyos, kaya tinuturuan niya tayo na pahalagahan ang pagmamahal din sa kapwa-tao. Ang isang mabuting leader, kinakailangan tinitingnan ang kalagayan ng kanyang nasasakupan. Isa yan sa mga military rule o panuntunan. A good leader should look after the welfare of your men. Hindi lang basta suong ng suong sa gera. Kahit dalawa na lang kayo, pilit pa. Titingnan mo rin yung kalagayan ng mga nakaatas sa iyong pangalagaan. Hindi lang ikaw bilang leader ang dapat masaya. Dapat tinitingnan mo rin yung kalagayan ng iyong nasasakupan at sumusunod sa iyo. Ipinakilala din ni Jesus na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay pagtulad sa kanyang ginawa. Yes, Jesus Christ is King, pero kung makikita po natin sa kanyang kasaysayan at buhay, si Jesus na hari kumain kasama ang mga makasalanan. Nagpapagaling ng may sakit, nagpapalaya ng mga inaalihan ng demonyo, nagpapalakad ng pilay, pinakikita ang mga bulag, nakaririnig ang mga walang pandinig, binubuhay ang namatay at pinanunumbalik ang mga taong napalayo sa Diyos. In short, bawat isa binibigyan ni Jesus ng pagpapahalaga. Si Kristo na makapangyarihan o ang Diyos na makapangyarihan, walang ibang mas mataas sa kanila. Kung naalala nyo ang Titanic, pinakamalaking barko noon, sinabi nung kapitan nung mabuo ang barko, the unsinkable ship. Tapos dinugtungan pa, even God cannot sink it. Unang paglalayag pa lang, lumubog. Ito'y patunay na walang nakatataas sa kapangyarihan ng Diyos, kundi siya. Ano po ang implication ng kapistahan ng Christ the King sa ating buhay? Sino ba si Jesus? Si Jesus ang ating Panginoon, ang Diyos ang ating Hari. Pag sinabi nating Hari, sinusunod natin at hinahayaan nating siya ang magdala sa atin sa lugar na dapat nating puntahan. The one who will bring us to a place where we should be.
the one who will drive for us, the one who will give us hope, the one who gives us a second chance or many chances in this world. Hindi niyo po ba napansin? Kahit nung panahon ni Jesus, kapag mayroong makasalanang lumapit sa Kanya at nagsisisi, anong ginagawa niya? Pinapatawad. Ganun din po tayo. Hindi naman tayo agad pinupuksa, kundi sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya, handa siyang yakapin tayo dahil mahal na mahal niya tayo at mahalaga tayo sa Kanya at nais niya tayong makapiling. Bakit, Father, sabi sa Ebanghelyo, isi-separate ang mga kambing at mga kordero, ang mga tupa? Ito ay pagbibigay halaga sa mga taong nagsumikap na makapiling ang Diyos at tumanima sa Kanyang kalooban. Kaya kapatid, kung ikaw ay nahihirapan, minsan sumusuko na, minsan nakala mo katapusan mo na, at wala nang katapusan ng problema sa mundo, idalangin mo sa Diyos. As Jesus the Christ, the King of the universe, to help you. Siya lang naman ang makakatulong sa atin. Yes, minsan ang bigat ng dinadala natin. Minsan sabay-sabay na. Makakabasa ka na ng posts. Wala bang break time para sa problema? Sunod-sunod kasi. Gayunpaman, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Alam nyo, this last 2 weeks, medyo naging hectic yung schedules ko kasi maraming nagkasakit na pare, tapos mga schedules din na sa parokya at mga misa, syempre. At kahapon may special occasion, meron akong habuling schedule, umulan pa. Unfortunately, mga 2 gabi na, yung gulong ng sasakyan ko sa tuwing ipapark ko, kinaumagahan, wala ng hangin. At hindi lang isa, 2. So, nung aalis ako, sabi ko, kaka-stress naman ito. Wala akong time para magpa-vulcanize, so inutos ko na lang sa staff kay Jojo. Sabi ko, dalhin mo nga ipa-check mo. So, nagmisa na ako, nilakad ko yung mimisahan, ang layo pala. Habang naglalakad ako, sabi ko, Lord, bakit ganito? Kung kailan ko ng masasakyan, wala man lang. But, in the end, after the Mass, lumapit sa akin si Jojo, binigay yung sukli. Tapos sabi niya, ito, Father, nakuha 30 pako nakatusok sa 2 gulong ninyo. 3 identical nails. And you know, sabi niya, wag na po kayo mag-alala, okay na po yung sasakyan. What I remember with those 3 nails, Jesus Christ. In every difficult situations, my dear brothers and sisters, sa bawat mahirap na pagkakataon, hanapin natin si Jesus dahil nandyan siya. Kung hindi dahil na-flat yung sasakyan ko, di wala akong example sa humili ko ngayon. Di may dahilan, di ba? Minsan hindi natin nakikita yung kagandahan ng paghihirap. Minsan hindi natin nakikita yung kagandahan ng sakripisyo. Bakit? Ang nakikita lamang natin ay yung bigat at sakit. Pagkaalalahanin natin, mga kapatid, pain is also necessary. Halimbawa, meron kang impacted tooth. Kapag di na sumakit yung ngipin mo, baka hindi ka pumunta sa dentista. Kahit alam mong impacted na. Pero pag sumakit na, pupunta ka na. That would be a warning na kailangan alagaan natin ang ating ngipin. Marami din. Halimbawa, ang appendicitis, kung hindi sumakit, baka mamaya nag-rupture na. Hindi pa natin nalalaman. Malalason tayo. At marami pang iba. Pain is necessary in order for us
to be warned that we should seek help. Let me end by sharing with this. Merong isang pamilya na bumiyahe sa isang highway na aksidente sila. Namatay ang buong pamilya, yung tatay humilapon palabas ng sasakyan. Ang lakas ng impact. So, nung dumating yung mga investigators, hindi nila alam kung sinong tatanungin kung bakit bumangga yung sasakyan sa puno ng nyog. Walang kabahayan sa paligid. Kaya ang ginawa nila, binuksan nila yung kotse. Pagbukas nila, merong isang unggoy na tumatalon-talon sa loob, pero nakadamit ito. Alaga pala ng pamilya. Pero nung kinukuha na nila, nanginginig ito sa takot. So, pinakalma muna nila, inaliw nila. And then sabi nung investigators, wala tayong makukuhang reason kung bakit pumalya o na-aksidente sila. Wala man lang tayo mapagtanungan, walang CCTV kasi liblib. Sabi nung isang kasama niya, mabuti pa tanungin natin itong unggoy. Kausapin natin kung bakit sila nabangga. So, kinausap nila, tinuro nila yung dalawang bata na patay na nandun sa likod. Kung anong ginagawa, ito. Sabi nung unggoy, "Wow, wow, wow, wow!" Nagsusuntukan at nag-aaway. Baka iyon ang dahilan kung bakit sila'y nabangga, na-distract yung driver. Magulo sila. So, sabi naman nung isa, yung nanay, itanong mo. Sabi niya, ito. Sabi niya, nagbubunga nga. Baka mamaya na-distract yung nagdadrive. Nagbubunga nga siya, kaya sila nabangga. Tapos tinuro naman, sabi niya, ituro mo yun yung lalaki. Tinuro yung tatay ng pamilya. Sabi niya, siya nung ginagawa. Sabi nung unggoy, umiinom, naglalasing. So sabi, kaya pala siguro nabangga sila kasi naglalasing habang nagdadrive. Sabi nung kasama, siya, tanungin mo kaya kung anong ginagawa niya. Sabi nung unggoy, biglang humawak, tumalon, hinawakan yung manibela. Whee! My dear brothers and sisters, sino ang driver ng buhay mo? Si Jesus ba o ang unggoy? Kapag hindi ang Diyos ang driver ng buhay natin, maaari tayong mapahamak. Let Jesus be our driver. Let Jesus lead us. Let Jesus bring us to a place where we should be. Let Jesus plan our purpose. Let Jesus be our guide. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang purpose ng buhay natin. Kaya kung sumusuko ka na, kapatid, at nahihiya kang lumapit, hindi po mahalaga kung anong pinagdaanan mo sa nakaraan. Ang mas makikita niya ay yung effort mong paglapit sa Kanya. Kung ika'y natatakot dahil sa maraming kasalanang nagawa mo at matagal kang hindi nakalimot, hindi yan ang titingnan ng Diyos. Ang titingnan niya ay yung pagkukusa mong lumapit muli sa Kanya. Hayaan po natin si Jesus na kumilos sa atin. Tandaan, anumang tagumpay, anumang ating naabot sa buhay, hindi po ito sa ganang atin lamang, kundi ito po ay dahil sa grasya at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen.